Alam mo ba na bawat salitang binibigkas mo, kahit pa ito'y bumulong lamang sa iyong isipan, ay itinuturing na mensahe ng universo. Ang bawat hinaing, bawat pasasalamat, bawat pangarap na binubuo mo sa loob ng iyong puso, lahat ng iyon ay may lakas, may anyo, at higit sa lahat, may direksyon. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Hindi mo kailangang magsulat sa bituin para maiparating. Sapagkat sa tahimik mong pag-iisip, sa mahinahong pananalita, ang universo ay gising. Nakikinig ito sa bawat saglit. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sa dami ng salitang binibigkas mo araw-araw, ano kaya ang paulit-ulit mong sinasabi sa buhay mo? Pagod na ako, mahina ako, o baka naman, kayang-kaya ko to. Magaan ang buhay ko, darating ang pagpapala ko. Hindi mo man namamalayan, ang mga simpleng katagang ito ay parang binhi na itinatanim mo sa iyong realidad. At ang universo, ito ang lupang naghihintay sa iyong paniniwala upang bigyan ng anyo ang iyong iniisip. Ang mundo ay hindi lang tumutugon sa kung ano ang gusto mo. Tumutugon ito sa kung ano ang palagi mong pinaniniwalaan. At ang paniniwala ay kadalasang nagsisimula sa mga salitang madalas mong inuusal. Hindi mahiwaga ang universo sa paraang misteryoso. Ang misteryo ay nasa kung paanong hindi natin namamalayan na tayo na pala mismo ang lumikha ng ating kinabukasan. Gamit lamang ang ating dila, ang ating damdamin at ang ating layunin. Kaya ngayon, bago tayo lumalim pa, tandaan mo ito, ikaw ay may kapangyarihan at nagsisimula ang lahat sa paraan ng iyong pagsasalita. Sa bawat katagang pinipili mong banggitin, nakasalalay ang daan ng iyong buhay. At ngayon, ang tanong na dapat mong pag-isipan ay ito sa araw-araw mong pamumuhay. Anong uri ng realidad ang nililikha mo gamit ang iyong salita? Hindi sapat na sabihin mo lang, gusto ko ng pag-ibig. Hindi sapat na inuusal mo araw-araw ang mga salitang, bigyan mo ako ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng tagumpay. Sapagkat ang universo ay hindi tumutugon sa laman ng iyong bibig, kundi sa pintig ng iyong damdamin. Ang damdamin, iyon ang tunay na wika ng universo. Ang nadarama mo habang binibigkas mo ang iyong mga hangarin, iyan ang nagbibigay buhay sa iyong mga salita. Kapag sinabi mong, gusto kong mahalin, ngunit ang puso mo'y puno ng pangamba, ng alinlangan, ng galit. Ano sa palagay mo ang naririnig ng universo? Hindi pagmamahal ang dating sa kanya kundi kakulangan, hindi pag-asa kundi pagdududa. Dahil ang salita ay parang sobre lamang at ang damdamin mo ang tunay na liham na nasa loob nito. Kung ang damdamin mo'y puno ng pasasalamat, ng kasiyahan, ng pananabik, iyon ang ipinapadala mo sa kalawakan at iyon din ang isinusukli nito sa iyo. Subukan mong maramdaman ngayon pa lamang na ikaw ay minamahal na ikaw ay pinipili, na ikaw ay sapat. Kahit pa wala pa ito sa harapan mo dahil sa batas ng paglikha, hindi muna nakikita bago maramdaman, kundi nararamdaman muna bago makita. Ang damdamin mo ang pang-akit. Ito ang pang-akit sa mga karanasang akala mo'y malayo pa. Ito ang sinulid na humihila ng mga pangarap papunta sa realidad. Kaya't sa bawat pagkakataong magsasalita ka sa universo, bago mo bitawan ang salita, itanong mo muna sa iyong sarili, ano ang tunay kong nararamdaman habang sinasabi ko ito? Dahil kung hindi ito totoo sa puso mo, walang saysay ang tunog nito sa hangin. Tandaan mo, hindi mo nililinlang ang universo sa pamamagitan ng magagandang salita. Dahil kahit pa maganda ang iyong wika, kung salungat naman ang iyong damdamin, ang naririnig pa rin ng universo ay ang sigaw ng loob mo. Kaya kung nais mong baguhin ang iyong realidad, huwag kang magsimula sa dila, magsimula ka sa puso. Doon nagmumula ang tunay na panalangin at doon din naririnig ang pinakamakapangyarihang kahilingan. Kapag sinabi mong, ayoko nang maghirap, ang naririnig ng universo ay hirap. Hindi nito tinutumbasan ng ayoko. Hindi nito iniintindi ang pagtanggi. Ang tinutukoy lamang nito ay kung ano ang iniikot sa iyong isipan at iyon ay ang ideya ng kahirapan.
Sapagkat sa batas ng enerhiya, hindi mahalaga kung ikaw ay humihiling o tumatanggi. Ang mahalaga ay kung ano ang nilalaman ng iyong kamalayan at kung ang iyong wika ay nakaugat sa takot sa pangamba. Sa kakulangan, ang universo ay tumutugon sa parehong alon. Kapag ang isang tao ay laging nagsasabing, ayoko ng sakit, ayoko ng pag-iisa, ayoko ng pagkabigo, ano ang palaging nararanasan niya? Sakit, pag-iisa, pagkabigo. Hindi dahil pinaparusahan siya, kundi dahil iyon ang mensaheng paulit-ulit niyang ipinapadala. At sa bawat mensahe, may tugon. Ngunit kapag binago mo ang iyong pananalita, hindi mula sa pagtanggi, kundi mula sa pagpili, nagbabago rin ang enerhiya ng iyong mensahe. Sabihin mo, pinipili kong mamuhay ng masagana. Pinipili kong magmahal at mahalin. Pinipili kong maging buo, payapa at malaya. Ang ganitong pananalita ay hindi galing sa takot. Ito ay mula sa tiwala at ang tiwala ay isang uri ng lakas na hindi sumisigaw ngunit palaging naririnig kapag ang mga salita mo ay mula sa liwanag. Liwanag din ang babalik sa iyo. Ngunit kung lagi mong inuulit ang mga bagay na ayaw mo, para mo na ring pinapaalala sa universo kung ano ang dapat niyang ipreserba. Masdan ang mga taong laging sinasabi, lagi na lang akong malas. Hindi talaga ako para sa swerte. Hindi ko talaga kaya. Makikita mo, madalas, totoo ito sa kanila. Hindi dahil ito ang nakatadhana, kundi dahil ito ang paulit-ulit nilang tinanggap bilang totoo. Kaya't kung nais mong lumikha ng bagong daan, baguhin mo muna ang direksyon ng iyong pananalita. Iwanan ang mga salitang may ugat sa takot. Yakapin ang mga salitang may halimuyak ng pag-asa. Ipagpalit ang ayoko sa pinipili ko. Ipagpalit ang sana sa salamat. Ipagpalit ang huwag sa oo. Dahil sa bawat salitang may layunin, nagmumula ang kapangyarihan. At sa bawat pananalitang may tiwala, lumilikha ka ng realidad na nakaugat sa pananampalataya, hindi sa pangamba. Sa dulo, ang iyong buhay ay magiging refleksyon ng mga salitang pinili mong paniwalaan. At ang universo, hindi ito bulag, hindi rin ito pipi. Lagi itong sumasagot. Ang tanong lamang ay ito, anong uri ng wika ang iyong ginagamit? Ang salita mo ay binhi. Sa unang tingin, tila maliit lamang, halos walang bigat, pero may kakayahang lumikha ng kagubatan kung ito'y mabibigyan ng tamang kondisyon. Ang paniniwala mo, iyan ang lupang pagtatamnan. Kung mataba at buo ang loob mo, sumisibo lang binhi ng may pag-asa. Ngunit kung ang lupa mo'y tigang, puno ng pagdududa, paano uusbong ang anumang itinanim? At ang pagkilos mo, iyan ang araw. Iyan ang nagbibigay init, lakas at direksyon sa paglago ng iyong hangarin. Kung walang pagkilos, walang pag-usad, walang panibagong yugto, walang bunga. Ngunit gaano karaming tao ang nagkakasalungat ang mga ito? Sinasabi nila, naniniwala ako na magiging maunlad ako. Ngunit sa loob-loob nila, naroon ang bulong ng takot. Paano kung hindi ako sapat? Paano kung mabigo na naman? At kahit pa ulit-ulitin nila ang salita ng pag-asa, kung hindi ito pinaniniwalaan at lalong hindi ito isinasabuhay, hindi ito mag-uugat sa realidad. Dahil ang universo ay hindi lamang tumitingin sa iyong sinasabi. Pinakikinggan din nito ang tibok ng iyong paniniwala at pinagmamasdan ang kilos ng iyong araw-araw. Maaaring sabihin mong, gusto kong gumaling. Ngunit kung araw-araw mo ring iniisip ang pinakamasamang senaryo at wala kang ginagawa upang pangalagaan ang sarili mo, paanong makararating ang kagalingan sa iyo? Maaaring sabihin, gusto kong yumaman. Ngunit kung panay ang reklamo mo sa trabaho at tinatamad kang kumilos, ang salita mo ay nananatiling pangarap at hindi kailanman magiging resulta. Ang pagkakahanay, iyan ang sikreto. Kapag ang iyong pananalita ay galing sa tunay na paniniwala at sinusuportahan ito ng pagkilos, doon nagsisimula ang himala. Ang salita mo ang humuhubog ng direksyon. Ang paniniwala mo ang nagbibigay tiwala at ang kilos mo ang gumagalaw sa enerhiya ng universo upang tumugon. Kung isa man sa tatlong ito ay kulang, para kang nagtatanim ng binhi sa bato o nagbibilad sa araw ngunit walang itinanim. Walang tutubong bago, walang ani, walang biyaya.
Kaya bago ka muling magsalita ng iyong mga layunin, itanong mo, naniniwala ba talaga ako rito? At ako ba ay kumikilos ayon sa aking sinasabi? Dahil kung oo ang sagot mo, nararamdaman ito ng universo. At sa tamang panahon, ang mga himala ay dahan-dahang sumisibol. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pagkakatugma ng iyong loob, salita at gawa. Magsalita hindi bilang taong umaasa pa lang, kundi bilang taong nakatanggap na. Dahil sa batas ng universo, ang paniniwala ay hindi paghihintay. Ito ay pagtanggap ngayon. Sa sandaling ito, bago pa man dumating sa iyong mga mata, naroon na ito sa loob mo. Kaya't kung nais mong matanggap ang pag-ibig, huwag mong sabihin, sana mahalin ako. Sa halip, bigkasin mo, salamat sa pag-ibig na dumadaloy sa buhay ko. Dahil sa sandaling sinabi mo ito bilang totoo, ikaw ay nagiging daluyan nito. Ganyan gumalaw ang universo. Hindi sa batayan ng kung ano ang nakikita, kundi kung ano ang nararamdaman mong totoo sa loob. Kapag sinabi mong, salamat sa kasaganahan na tinatamasa ko kahit hindi pa ito ganap sa labas, ang iyong puso ay nagsisimula ng lumikha ng vibrasyon ng pasasalamat, ng kasiyahan, ng pagtanggap. At ang enerhiyang iyan ay hindi mananatiling hindi naririnig. Tandaan mo ang mga pangungusap na gamit ang sana, balang araw o kung pwede lang ay nagsasabi sa universo na malayo pa ang hinahangad mo, na hindi ka pa handang tumanggap, na hindi mo pa ito tinatanggap bilang totoo. Ngunit kapag ginamit mo ang pananalita ng pagkakatapos, salamat sa bagong simula, pinili ako ng tamang pagkakataon, narito na ang liwanag sa aking buhay, nagkakaroon ng anyo ang iyong paniniwala. Nagiging damdaming totoo at dahil totoo na ito sa iyong loob, wala nang dahilan para hindi ito sumabay sa labas. Iyan ang kapangyarihan ng kasalukuyang salita. Hindi ito ilusyon. Ito ay kumpirmasyon ng isang pananampalatayang hindi naghihintay ng pruweba sapagkat sa kanya palang sapat na ang paniniwala. Ang mga himala hindi laging bigla ang dumarating. Madalas inaanyayahan mo sila sa pamamagitan ng iyong pananalita, na parang tapos na parang natanggap mo na parang bahagi na sila ng iyong kasalukuyan. At kapag natutunan mong magsalita sa ganitong paraan, matutuklasan mo na ang hinahanap-hanap mong kinabukasan matagal na palang bumubulong sa ngayon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagsasalita ay ang tahimik na paniniwala, walang salita, walang hiling, walang drama. Isang simpleng panatag na paniniwala na alam ko darating ito. Alam ko kasama ko na ito kahit hindi pa nakikita. Sa mata ng mundo tila wala kang sinasabi. Tahimik ka. Tahimik ang bibig mo, ngunit ang puso mo'y sumisigaw ng tiwala. At iyon ang sinasagap ng universo. Hindi lamang ang ingay ng salita, kundi ang dalisay na enerhiya ng iyong loob. Ang alon ng iyong intensyon, ang bigat ng iyong pananalig. May mga panahong hindi mo kailangang ipagsigawan ang gusto mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag, idahilan o idulog sa boses. Dahil sa ilalim ng lahat ng iyon, ang tunay na komunikasyon ay nagaganap sa antas ng enerhiya. Kung paanong nararamdaman mo ang pagmamahal kahit walang I love you. Kung paanong dama mo ang tiwala kahit walang paliwanag. Ganoon din ang universo, nararamdaman nito ang daloy ng iyong loob, kung totoo, kung buo, kung buhay. Kaya't huwag mong isipin na ang pananahimik ay kahinaan. Sa larangan ng paglikha, ang katahimikan ay puwang kung saan umuusbong ang posibilidad. Ito ang espasyo kung saan hinog ang intensyon at tahimik na itinutulak ng kaluluwa ang liwanag palabas. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang mismong anyo ng pananalig. Ang pananalig na hindi naghahanap ng garantiya, hindi nang hihingi ng palatandaan, hindi kailangang ipilit sa salita. Ang pananampalatayang tunay ay hindi maingay. Ito ay isang malalim na pagtitiwala na anuman ang hindi mo man nasasambit, naririnig pa rin ng universo. At ang kanyang tugon ay dumarating hindi sa oras ng kaguluhan kundi sa mga sandaling tahimik ang puso mo. Kaya't kung minsan kapag tila wala kang maisambit, kapag tila hindi mo alam kung ano ang sasabihin,
Huwag kang mangamba dahil ang tunay na kahilingan ay hindi laging binibigkas. Minsan, sapat na ang panatag na loob at sa panatag na loob, nakikinig ang langit. Sa bawat araw, pumipili ka ng mensaheng ipapadala sa universo. Hindi mo man laging sinasadya, hindi mo man ito binibigyang pansin, pero sa bawat iniisip mo, sa bawat sinasambit mo, at sa bawat kilos na inuuna mo, may ipinapadala kang alon sa kalawakan. At ang universo, hindi ito natutulog, hindi ito bingi, hindi ito nawawala. Tahimik man ito o tila walang sagot pa, laging may tugon, laging may paggalaw, laging may pagbabalik. Kaya't sa gitna ng iyong mga abala, ng iyong mga iniinda, ng iyong mga pangarap na minsan ay pinagdududahan mo na rin, balikan mo ang pinakapayak na tanong. Ano ba talaga ang gusto kong marinig ng universo mula sa akin? Piliin mong magsalita hindi mula sa takot, hindi mula sa galit, hindi mula sa pagod ng nakaraan. Sa halip, piliin mong magsalita mula sa pag-ibig, mula sa pananalig, mula sa isang pusong marunong magpasalamat kahit wala pa ang lahat ng hinihintay. Kapag natutunan mong gawin ito araw-araw, kahit kaunti, kahit tahimik, unti-unti mong mababago ang takbo ng iyong buhay. Dahil ang iyong mga salita ay binhi. Ang iyong damdamin ang lupa, ang iyong pananalig ang ugat, at ang iyong pagkilos ang pagbubunga. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang alam ang lahat. Ang mahalaga, alam mo kung anong enerhiya ang nais mong ikalat sa mundo. At sa iyong bawat pagpili, nagiging daluyan ka ng liwanag at ng posibilidad. Kaya ngayon, sa dulo ng lahat ng ito, hindi ako ang magtatanong. Ikaw ang dapat kumata ng sagot. Sa dami ng pwedeng sabihin, pwedeng hingin, at pwedeng iparinig. Ano ang gusto mong marinig ng universo mula sa iyo ngayon?